A few moments later. What's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. So yan po ang ating paunang video. Salamat po dun sa nagpasa ng video na ito na kung saan ay kino-question po ang pagiging farmer nitong si Henry Tebes. Mapapaisip ka, farmer ba talaga si Henry Tebes? Kasi alam niyo po, sa mga nakalipas na mga araw ay matunog na matunog ang pagkandidato nitong si Henry Tebes bilang kinatawan ng ikatlong distrito ng Negros Oriental. Siya ang napipisil na pakandidatuhin para sa papalit sa kanyang kapatid dyan sa Negros, sa 3rd District. So ngayon po, nag-rebranding po ang isang Henry Tebes at kasi wala naman akong kamalay-malay kung ano ang mga tinatawag dyan kay Henry Tebes at sa mga Tebes, kila Arnie, di ba? Una ay ang Tebes Cares. Yun daw po yun. So, after ng maging Tebes Cares, naging Tebes is Cares na daw po. Kasi nga parang pananakot daw po ang ginagawa nitong mga Tebes. Then ngayon, yung sumunod naman ay yung Negrosanon Palanggaon. Actually, maraming fake news na pinapakawalan yung FB page na yan, yung Negrosanon na Palanggaon. So ngayon, nung nangyari yung pagkakapas lang kay Gobruel Degamo, etong Negrosanon Palanggaon ay merong gumawa ng Negrosanon Patsionon. Patsionon o Patsanon? Actually, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng Patsionon o Patsanon. Yung pala, sa salitang Ilonggo, Patsyon, yung pala, patayin. So, Negrosanon, papatayin. Parang ganun ang ibig sabihin ng Negrosanon Palanggaon. So hanggang sa huling birthday live nitong si Arnie Tebes ay meron pa rin na mga kumbaga slogan ng Negrosanon Palanggaon at meron ding Tebes Cares. So talagang yan, kumbaga brand nila yan, di ba? So ngayon dito nga po pagdating sa kay Henry Tebes, after matalaga na terorista or mapasali sa Tebes Terrorist Group nitong si Henry Tebes ay medyo sabi nga niya nahihirapan daw siya, kanyang pamilya dahil nga po syempre limited na ang kanilang mga kilos, galaw at paggasto. So katulad niyan, etong si Henry Tebes ay aminado naman siya na meron silang pag-aari na sugar mill at yun nga po ay yung HDJ Tolong Sugar Mill diyan sa Santa Catalina. So ngayon po parang sabi ko nga po sa inyo, 'di ba, rebranding. So si Tebes nga ba o si Henry Tebes nga ba ay matatawag natin na farmer? Baka nga talagang farmer siya, baka nagtatanim talaga siya, baka talagang siya ay nagpapagal ng kanyang katawan para makapagtanim, makapagpalago ng mga pananim
O mga nagpapatubo ng mga pwedeng kainin ng tao, 'di ba? Farmer, 'di ba? Pag sinabing farmer, farmer. Pero meron din pong mga alegasyon dito kay Henry Tebes na ito daw po ay parang sa aking pagkakaintindi yung yuta parang ibig sabihin niya parang maganda yung lupa nila, parang ganun. Kapag daw po natipuhan, parang kung hindi ginigipit, binibili daw po sa napakamurang halaga at yung lupa na nagugustuhan. So yan ayon sa mga sumbong ng mga taga Negros Oriental. We are not sure kung totoo yan o hindi. At meron pa nga pong lumabas na, di ba, parang meme, parang ganyan, meme. Nakasama niya ang isang lalaki na parang tinitignan daw po yung lupa. Nako, masama daw yan kumbaga pangitain dahil pag nagandahan sa lupa mo, yari ka. Kung hindi mo ibebenta, gigipitin ka at kailangan ibenta mo yan sa mababang halaga. So, ang farmer po ay nagtatanim pero hindi po nangaagaw ng lupa, hindi nag-aagaw ng taniman o ng sakahan. Kaya ako ngayon napatanong, farmer din nga ba talaga? Kung talagang farmer, di ba? Wala naman tayong nakitang video na si Henry Tebes siya'y nagpapatunay na siya'y nagtatanim ng palay, nagtatanim ng mga crops, ng gulay, prutas, di ba? Wala tayong nakitang ganyan. Ngayon, dahil nga po sa pagkakatalaga as terorista, kailangan ng rebranding. Kasi kapag sinabing Tebes Cares, nako, Tebes Cares na yan. Kapag sinabing Negrosanon Palanggaon, nako, Negrosanon Patsionon na yan, di ba? Parang yun na yung naiisip ng tao. So ngayon, lumalapit itong si Henry Tebes sa puso ng mga magsasaka. Dahil syempre, ang pangunahing kinabubuhay ng mga taga-Negros ay pagsasaka. Yan ang isa sa mga malakas na negosyo diyan. Ang pagtatanim at ang kumbaga pagpasok mo sa mga farming ang isa sa pangunahing kinabubuhay diyan sa Negros Oriental. Kasama na rin syempre diyan ang fishing o ang pangunguha ng isda sa dagat. Dahil nga po ang Negros ay napapalibutan ng karagatan. So, farming and fishing ang mga pangunahing negosyo. So, karapat dapat ba talagang matawag na farmer itong si Henry Tebes? Kung sa bansag lang naman, di ba? Bago ka mabansagan na terorista, kailangan dumaan ka muna sa pagsusuri ng ATC or kumbaga parang ipapataw sa'yo o i-enforce sa'yo yung batas ng Anti-Terrorism Act. So, pinataw ang ganyang batas dito sa mga Tebes at eventually ay napatunayan ng ATC na may probable cause na siya ay matawag na terorista ang mga Tebes, di ba? Ito, magkapatid na Tebes, sila Marvin Miranda at yung ilan pang mga suspect sa Degamo Slay case. Kasama yung sa Electona, di ba? Electona, tama ako, di ba? Nigel Electona. So ngayon po, yung rebranding naman ng from Tebes Cares, Negrosanon, Palanggaon, tas ngayon farmer Henry Tebes, di ba? Parang ito ay isang way para makakuha ng puso ng mga mahihirap. Kasi syempre, ang mga farmer sa atin, dito sa ating bansa, ang kumbaga medyo mahirap ang kanilang sektor. Diba? Hindi katulad sa ibang bansa. Kapag ikaw ay nasa Japan o nasa Australia, Canada, kapag ikay farmer, ikaw ay merong mansyon, merong kang malawak na lupain, at ikaw ang merong pinakamagandang kita sa farming, di ba? Pag ikaw ang sinasabing nagtatanim. Pero diyan po sa Negros Oriental at dito sa ating bansa, hindi po ganon ang pagtingin sa mga farmer. Sila po ang mga unang-una pang mga nahihirapan. Sila pa po ang mga unang-unang kumbaga nababawasan ang kanilang mga kita dahil nga po sa may mga tax, may mga kung ano-anong mga pagkakagastusan, di ba? Sa ano pa lang, sa logistic,
'di ba? Sa mga delivery, sa mga tauhan pa, 'di ba? Napakarami pong ginagastos ng mga nagpa-farm o ng farmer. So, kaya nga po, 'di ba, umabot pa nga nung nakaraang Pasko na umabot sa halos 700 ang kilo ng sibuyas, 'di ba? Yung pala ang farm gate lang ng sibuyas umaabot lang ng 30 pesos. So, ang nakikinabang ay yung middleman. So, eto bang si Henry Tevez dapat talagang tawaging farmer or middleman? Kasi yung HDJ Tulong, meron din po sa akin nabanggit sa mga comment section, meron din pong mga nag-PPM na kapag daw po hindi ka diyan nagbenta ng inaani ninyong tubo, kunwari meron kang dalang pananim na tubo, hindi mo sa kanila binenta, medyo gigipitin ka daw po at magkakaroon ka ng problema. So ngayon, para yung mga tao hindi na lang magkaroon ng problema, binibenta na lang daw po nila sa HDJ Tulong ang kanilang mga pananim na mura lamang ang halaga. So, talaga bang may care sa mga farmer etong si Henry Tevez? Dahil kung totoo po yung mga ganyang alegasyon, parang panggigipit po yan sa mga farmer. So, kayo, ano po ba ang inyong opinion dito sa ating topic na ito? Kung karapat-dapat ba talagang tawaging farmer etong si Henry Tevez, di ba? Kasi, ayan na, nabansagan na siya. Makita nyo naman dyan sa mga caption nung si Wilson Ojales, puro farmer, farmer, farmer. Totoo kayang farmer? Yun ang tanong. Totoo kayang siya ay farmer diyan sa Negros Oriental or baka nagtatanim ng sama ng loob sa mga tao? So yun lamang po, maraming salamat sa inyong lahat at abangan natin ang mga reaction ng mga tao dito. Tignan natin kung anong kanilang mga comment, babasahin ko po yan. Ingat po kayo, maraming salamat sa inyong lahat at salamat po sa pagsuporta dito ng mga taga Negro sa aking FB page. Maraming salamat po, ingat po kayong lahat. Nasa mga panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas! God first. Naku, basta gumaganyan, mag-ingat na kayo. Basta gumaganyan, naku, mag-isip na kayo.